Gigil na gigil si Atty. Rowena Banzon dito sa mga kongresistang mga buhaya, mga kababayan. Dahil anya, ang tatalino Ang tatalino sa kalokohan itong ating mga buhayang congressman, mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa pagdating nila, sa pag-handle nila sa impeachment laban kay VP Sara. Akala mo kung sinong mga diktador, mga kababayan? Akala mo mas magaling pa sa Korte Suprema na gumagawa-gawa sila, mga kababayan, na sarili nilang batas na hindi nakasaad sa konstitusyon. Ang mga animal. Ang tinutukoy niya ay itong sina Jervel Luistro na grupo ni Naridon. Ang mga gunggong na mga uhuging mga... Ay nako, bakit ito si Naridon, no? Ridon, Dilima, sina Jervel Luistro, mga kababayan. Parang magkakapatid, no? Parang, Diyos ko Lord, patangkad lang daw na kaunti, mga kababayan, kila mahal at mura, sabi ni Eloy Bugris. Isa lang ang hulmahan ba nila, mga kababayan? Mukha nga. Oh, panoorin niyo po, ha? Attorney, the Vice President filed a answer ad cautelam. Answer ad Pero cautelam. hindi siya nag-appear doon. Hindi po ba? Dapat lang. Since impeachment is really largely a political process. Just tell the viewers, bakit nga po hindi na nag-appear si VP Sara Duterte? Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no requirement Hindi required si for a VP Inday respondent to na appear dumalo. personally dito sa ginagawang pagdinig sa Committee on Justice. Pangalawa, we submitted a letter day before the committee hearings that was, if I believe, March 22, I think. No? At sinabi natin doon sa letter na yon, basically, na we are opposing, we have fundamental objections to what is being conducted right now, which they have termed to be a mini trial. Mini trial, ha? Trial. Tapos ang sabi, mga kababayan, galing pala yan kay Luistro na term, no? O di ba? Tapos ngayon, nagde-deny sila na hindi daw mini trial ang kanilang ginagawa. Tapos si Luistro pala ang nagsabi daw niyan, mga kababayan. And para maklaro din natin, ang basihan natin doon, ang sinasabi natin doon, ayon sa ating saligang batas, ang initiation ng impeachment proceedings exclusively with the House. Tama yan. Yes. Pero pag Initiation lang, ha? Initiation lang. ng impeachment cases, that is exclusively with the Senate. Yes, Diba? Section 36, Article 9, mga Yes. kababayan. The sole power to try impeachment cases is with the Senate. Whatever Yes. you call it, a mini trial, Mini a trial. mini poodle. They will be usurping the jurisdiction of the Supreme Court if they do that. But they're insisting on it. Why do you think they're insisting on it? Well, your best guess is as good as mine, no? Yeah. Sa atin, kasi, of course, with due respect to our lawmakers naman, Wala kaming respect dyan sa mga buayang yan. Nagnanakaw na nga, mga kababayan. Ito, nambubuli pa. ang sa atin lang, ano bang pananaw natin sa stage na ito? 'Di ba? When it was referred to the committee, the purpose of the committee is to actually determine if there is probable cause. Hindi ba? To, nandiyan na yung sufficiency in form, sufficiency In in substance. substance, Okay. meron pang ang sufficiency in grounds, Grounds. tapos determine na sila ng probable cause. Sa atin, dapat pag nagde-determine ng probable cause, your evaluation is limited to the complaints itself plus the pieces of evidence that are attached. Correct. Diba? So, Correct. when you go beyond yung mga attachments na nandoon, then to us, and then you ask witnesses to come, diba? Clarificatory lang daw. Pero kung clarificatory, bakit naman pati yung mga pieces of evidence na hindi naka-attach, ngayon pinapasabina Kagaya na. ng SALN. Kagaya Gusto ng ni Terry SALN. Ridon Ayan na, si Ridon. isabpina ang SALN, which Congressman Rufus Rodriguez is objecting to. Yes, we... Na nakakatawa, mga kababayan, na bakit ay kailangan pang sabina? Itrabaho yan, mga kababayan, ng yung nagsampa na kunin ang SALN ni VP Sara. Dahil public document yan, mga kababayan, hindi pa pala nila nakuha. Tapos nagbintang na sila, mga kababayan, na mayroon dang discrepancy sa sa SALN, may anomalya daw. Wala pa sa kanilang hawak We heard the exchange actually. No? Again, with due respect to our lawmakers, position lang naman namin ang aming inilalahad. In fact, the Supreme Court was very clear. An impeachable offense is offense committed while the impeachable officer is in office. Diba? Yes. Now, we're Paano asking na yan? for SALN 2007 from way pa. back, I don't know, When she was mayor. 2007. Mayor. So, hindi na kasi yan kasama sa usapin ng At hindi nga kasali yan, mga kababayan, yung nasa DepEd siya. Dahil hindi naman yun,
pagiging vice presidente niya mga kababayan na trabaho. Kung gusto nilang mga kababayan kasuhan si VP Sara sa DepEd, wag nilang isali doon sa impeachment. Separate. What was that alleged? Is there an allegation there that refers to the SALN? Well, actually, there's an allegation of unexplained wealth. What did they say? What year? To be fair to them, meron dun, I think it's a third complaint, sinabi doon na from 2007 to 2017, if I'm not mistaken, lumaki daw yung assets. That's why ang una namin sinasabi, walang ultimate facts. Kasi wala. you have the 2007 SALN, and then you look at the 2017 SALN, lumaki, biglang, But that's Samantalang ang SALN ni Bangag mga kababayan, yun ang dapat tingnan. 18 years. Yes, that's 18 years, and biglang may unexplained wealth na. I think that's really a sweeping Preposterous. conclusion of law and fact without That's basis. why Diba? Rufus Rodriguez calls it a fishing expedition. Fishing. Precisely, and that's why the Vice President also felt that for a third time, she's being subjected to a fishing expedition, precisely because, hindi naman, unang-una, how did they make the allegation if they didn't have the SALNs pala in the Oo nga, no? Oo. Hindi pa pala nila hawak mga kababayan. first place? Now, the Supreme Court, in the first impeachment case, emphasized the due Due process process. requirement at every step of the impeachment process. Yes. Right? Itong ginagawa nila ngayon, I think one of your arguments is that they're violating the right to due process of the Vice President. Yes, from the get-go, dun pa lang sa aming answer ad cautelam, we already raised the issue of due process, specifically on what we perceive to have been the application of double standards double between the standard. impeachment complaints against the President and the impeachment complaints against the Vice President. Diba? Kasi sabi natin doon, we are not questioning, and I need to clarify this, we are not questioning the standards because we admit that in terms of standards, that's within the wisdom of the House and this time the committee, no? Walang But standard yung mga when you- animal When you lay down a standard and then impose a different kind of standard on equally situated officials, then there is double standard. Yan ang Double sinasabi. And that Standard. is a violation of due process. Oo. Yes, and also there have been comments. Again, we respect the views, no? But at least we have to defend our side. There have been comments that she has 16 lawyers. She was given the opportunity to file her answer, so due process has been satisfied. I think that's an oversimplification. Yes, of- because as Congressman Paulo Marcoleta said, sinabi ni Kong Paulo na ang due process requirement, ang kailangan, bawat ground ay sinusuri. Kunyari, may ground sila ng bribery. Isusuriin ng committee. O sa ground ng bribery, meron bang sufficiency in substance? Sa ground ng graft and corruption, meron bang Hindi Dahil ang ginawa lang nila, binasa lang nila lahat yun. At sinabi nilang sufficient ito in substance. Oo, and also when you say, yun nga, recital of facts, no? Yun din yung ano namin wala namang ultimate facts eh. For example, Walang ultimate facts. They said the Vice President committed plunder. No? Alam naman natin Oo. may elements ang krimen. Hiningan sila ng mga kababayan bakit nyo nasabi yan? Wala. Sabi ni Trillanes Na lang. plunder. You're a public officer, Dililing. amount is 50 million and above, and then lastly, and this is the most important part, there is amassing, acquiring, diba, appropriating ill-gotten wealth. For example, ngayon, dun sa allegation, sabi nila, may confidential funds. That's elephant in the room. Confidential funds, hindi ba? Elephant May in the confidential room. funds. Dinisburse ang confidential funds. Ngayon, paano natin nasabing napunta sa bulsa ng Vice Correct. Presidente yung ano? And I've said this before. Kung ang confidential funds ay hindi na-liquidate ng tama, ang commission proper ay maghuhusga na ito ay i-refund. Pero dito sa case ni VP Sara Duterte, sinabi ng COA na may unqualified sila na report. Unqualified at ito COA na ay mismo, ha? Liquidate na ng tama. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo na-liquidate ang inyong confidential fund, ay plunder na. Kasi sa plunder, kailangan may transaction ka. May transaction ka na ikaw ang may control. Yung problema, wala namang nagbibigay ng ganyang opinion sa ating mga congressman
Dahil wala naman iniisa sa kanila dyan dating COA commissioner. And for your information, si Attorney Guanzon is a COA commissioner, mga kababayan, ha? At hindi naman sila nagtatawag dahil hindi naman sila magtatawag ng experts. So ngayon, ang tinasabi nila, sila na lang ang magsusuri. Kaya sinasabi ni Luistro na gagawa sila ng mini trial. Mini trial, Kung suman Luistro, baka mini pudol ang ibig mong sabihin. Dahil yung mini trial na yan, wala yan sa konstitusyon. Hindi po yan Wala, jurisdiction violative yan. ng House of Representatives. Under Article 9, Section 3, Subparagraph 6, the power to Diyan na naman sila mabubutata, mga kababayan. Ay, Tapos mag-iiyak, no? Kung ano, mga kababayan, supalpal ng Korte Suprema. Iiyak na naman. Mga Supreme Court is a Supreme Cuddler. Sabi ni Wick Percival, mga kababayan. Supreme Cuddler daw ng mga Duterte ang Supreme Court. cases lies solely on the Senate. So now that the Vice President will not appear, Attorney Poa, they subpoenaed you. Yes, they issued a subpoena against me. I have not received the subpoena, but I've already stated that I'm willing to attend. Of course. Because wala naman akong kailangan itago doon. In fact, 2 years ago, less than 2 years ago, there was already a Committee on Good Government and Public Accountability series of hearings, no, where we were called. And I was being asked about my participation in the confidential fund issue. And I already stated my point that my participation was limited, no, to the fact that when the COA issued AOMs, of course, I was tasked as the head of office to reply to the COA AOMs. But again, in fairness to our lawmakers, they probably issued a subpoena in the hopes of clarifying certain matters with me, and I'm willing to submit myself to that hearing and But to respond everything that, accordingly. Attorney Poa, that everything that they ask of you must be based on what you have submitted. Yes, based on what we submitted, the documents would actually show that I never signed any of the disbursement because I really was not part of the use, disbursement, liquidation of all these Correct. confidential funds. But Kaya nga, wala na kinalaman si FOA dito, mga kababayan. Now, kung mayroon silang nakitang anomalya na ginawa ni FOA, kasuhan nila si FOA. Hindi naman impeachable si FOA, mga kababayan, Kasuhan nila ng direkta. Ang dami pang sinasabi nitong mga bulok na itong mga kababayan, as much as I can, based on my personal knowledge, I will answer directly their questions. Wala naman tayong Did they say kailangan itago. isasabina nila ang Vice Presidente? Wala. Wala, silang sinabi. takot sila Yung ganun. And Sila ang mga bata lang ni Sarah. we all know, Bakit hindi pwede nila yan. pinagsabina ang aking pinakapaboritong presidente? Talaga ako, sisigaw ako dun sa... Si Bangager. Bakit hindi nila pinasampina si Ngagva? sa flagpole ng House of Representatives. Bakit yung presidente ko na paborito hindi nyo sinasabina? Yan ang problema dito. Paboritong birahin. Di ba ang gusto mo, Guanzon, na gumanap na huda si si BBM sa sinakulo. Bukang overqualified daw Guanzon overqualified. At bukang umangal daw si Judas dahil baliktad daw dapat. Si Judas daw ang gaganap na BBM, mga kababayan. Ay nako. Impeachment proceedings, mga kababayan, this is largely political. Makita na natin sa largely political. ibang complaints even before when Chief Justice Davide was also, Attorney Poa, was Yes. also Subjected to impeachment. Yes, he was responded in the impeachment case. Makikita mo na political talaga ang impeachment. Hindi naman po kami tanga na hindi namin alam na political yan. Pero wag naman yung Political. masyado nyo na kaming ginagawang tanga na Tanga. political na nga, para namang hindi kayo abogado dyan pag kayo ay naghihingi ng kung ano-ano. Kaya ako, pasado ka. Although political yan, mga kababayan, pero half political, half legal. So, hindi ibig sabihin, hindi na nyo nasundin ng legal aspect ng impeachment. Ay, nako talaga. You have to forgive me, Attorney Poa, because I'm highly opinionated. Masyado kayong matalino dyan Masyado kayo matalino sa kalokohan. House of Representatives. Puro Si kaumasan. Congressman Luistro, Luistro. napakatalinong piskal. Pinatago pa, mga kababayan, ang kanyang asawa. Pagtago ka muna. Asawa niya ng nakusado ng rape ay pinatakas niya. Napakatalino. Si Napaka- Attorney Terry Ridon, dati ko yung estudyante.
Hindi lang iba sa akin yan. Napakatalino din. Diyos ko, Lord. Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang ang isampina nyo. Ayaw daw nila eh. Gusto daw ipadibati daw sa ano doon mga kababayan, yung babaeng babalo. Sino nga ba yun? Yung pinasikat nila mga kababayan. Diyos ko, Lord, ito mga ano, bakit ang hihilig nila sa mga ano mga kababayan, yung mga mahahaba ang baba? Wala na ba silang ibang ano, ma-recruit? Renato Reyes, si Kiko Di Aquino mga kababayan, si Palsis. Diyos ko, Lord. Ay nako, anong klaseng kabangagan ito? Sasamahan ko si Attorney Poa dahil yung mga ginagawa nyo, hindi na yan tamang sa isip ng lahat ng principles of law na ating pinag-aralan. Ewan ko kung saan kayo nag-aral, baka magkaiba lang tayo ng binasa. Ngayon, the Supreme Court already said that due process must be respected every step of the way. And yet, Luistro, who seems to be the brightest in that committee, insists on making her own rules. For example, For example, mini-trial dyan. Nakita nyo na ba yan sa Francisco case against Davide? Nakita nyo ba yung mini-trial sa kaso ni Mercedita Gutierrez? Nakita nyo ba yan sa kaso ni Erap? Wala. Gawa lang po yan. Gawa lang. Ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro imbitahin natin yan si Congresswoman Luistro dito, no? Net 25. Para meron naman siyang due process dito sa Sumagot ka, aming Luistro. usapang matino. Udas. Now, Kaya lang, di matino yan eh. Sayang ang usapan dyan. Attorney Poa, how does the Vice President feel about these proceedings now? This is the second time now. Yes, second time now. The first time though was fast track mode, no? Ayan yung nag 1/3 sila kaagad. But this is the 1/3, first time na nagkaroon ng referral to the committee as Because of the against her. Supreme Court ruling. Yes, Supreme Court ruling. Of course, the Vice President already issued a statement saying that this is a third fishing expedition against her actually, no? And that is what our position is, na kung magta-trial tayo, handa naman kami mag-trial sa Senado, 'di ba? Yeah, doon sa Senado. Doon sa Senado. Hindi pwedeng dyan kay Luistro. Oo. Because pagdating dito sa House, obviously, number one, we are questioning the fact that they cannot hold any form of trial, whether mini or whatever we call it. Basta trial, hindi pwede sa House. Pangalawa, medyo lumalampas na tayo sa, at least sa aming pananaw, lumalampas na tayo sa evaluation ng complaints. Pag kung ano-ano na ang mga dokumento outside the complaints ang hinihingi. Bakit hindi na lang nila sabihin, o sige na, sufficient na in substance, akyat na. We have now approved na ang impeachment, articles of impeachment, akyat na sa Senado para doon ang trial. Bakit pa gusto nila ng ganito-ganito? Well, ayoko pong mag-speculate. Dahil, Of course, Attorney I have my Poa, opinions. gusto nila ng trial by public opinion. Trial by Alam public niyo, opinion. Kayo, masyado kayong matalino dyan, mas matalino kami sa inyo. We are 10 steps ahead of you. Alam na 10 namin yung steps ginagawa ahead. nyo dyan. Talino Sa man ang Committee matsing on na Justice. isahan rin. Mamaya, pati ako, ipakontempt nyo na. Kung hindi ba naman this is just all for show, bakit All hindi for na lang show. approve? Iyala, approve na articles of impeachment. Send it to the Senate. We have Doon na no- tayo mag-trial. Ready naman ang Vice President, di po ba? We have no Alam nila eh, natagilid sila sa Senado mga kababayan. Kaya ang gagawin nila, ano na lang, magpasampinan lang tayo ng pagpasampina para makakuha tayo ng ibabala for the next time. objections to that. Kung naririnig na nga natin na may Maasa pa. numero na, 'di ba? May mga statements na may numero na. That's why we're saying kung pinag-uusapan na pala ang numero ngayon at may numero na and they want to already elevate it to the Senate. Wala kaming problema doon because there we can fully defend the rights of the Vice President. So there you have an we opportunity. can test the credibility of these witnesses that they will Yes. produce. One We of them can- will be Madriaga? Yes. Well, I suppose because he was also Who is issued in a jail subpoena. for kidnapping for ransom? Yes. Ano ba kayong mas magaling na na testigo dyan na hindi naman kidnapper? Ano ba kayo dyan? Katulad Sos nilang mga Madriaga. reject. Katulad Who nilang else mga will be reject. their star witness? Well, we don't know, no? We are still anticipating kung sino yung mga, but we have ideas. Mga Siguro, gunggong, muna no? namin Kagunggungan, ilabas yung mga ideas kababayan. ng star witnesses nila. But, once we're there, we can test the credibility and we can show the Filipino people once and for all na walang basihan itong mga aligasyon nila laban sa ating Vice Presidente. In fact, I interviewed Senate President Soto. And I Tuta. asked him, I said,
with all Sana the naman things that tuta you na said yan. against the Supreme Court ruling, the people are now saying, SP, that you are biased. So, Talaga bias yan. mahirap po yan na kayo Bumangag na yan eh. Tapos, mayroon pa yung grudge yung BP Sara mga kababayan dahil nalampaso yan nung nakaraang eleksyon sa pagka-vice president. pa rin ang presiding dyan and people do not trust that you'll be fair. Ang sinabi niya, ito ang sinagot niya talaga, kung ako lang, if it were up to me, masyado na to, it takes too much of our time. Ibig sabihin lang, tuta ka. Dahil kung ikaw, it takes too much of your time, pero may utos sa akin eh. Yan lang yung other words mga kababayan, ang kanyang ibig sabihin. This impeachment, 2 taon na lang. Pero kung pupunta yan sa Senado, ay gagawin ko ang tungkol. Ipo-fourth with niya. So, sinasabi ng Senate President, gagawin niya ang Puta. tungkulin niya, iakyat niyo na. Gusto nga suwayin ang Korte Suprema? Sino matinong taon yan mga kababayan? Mambabatas ka tapos gusto mong sawayin ang konstitusyon. Diyos ko Lord. Nag-promise siya mga kababayan to serve and protect the Constitution tapos gusto nga niyang mga kababayan, i-abolish ang konstitusyon dahil hindi na pagbigyan mga kababayan ang kanyang gusto na ituloy ang impeachment. Ang articles of impeachment, para Tuta. naman may fairness, ang Vice President ay merong may opportunity naman to defend herself. Opo. Well, Com, I just need to state this for the record, no, because again, we're really on the the legal side lang. We do not dwell into the political, but we have always given the benefit of the doubt to the Senate President, to the Senate. Wala nang doubt, oy. Wala nang doubt. Buaya na yung mga senador, mga kababayan at mga kongresista. No doubt about it. That will be sitting as senator judges. We also are giving up the benefit of the doubt even to the Committee of Justice members. That's why itong ginawa naming objection dito wala sa nang ginagawa duda nilang, ang kanilang mini pagtaungas. trial. Ito ay ibinigay muna namin sa kanila, inilahad namin sa kanila. We were trying to explain our side. Now, if that offended some of our lawmakers, we really regret that because it's not our intention to offend anyone. It is Kasalanan nila yan. the- Sila pa ang ma-offend mga kababayan, ang mga buhaya pa ang ma-offend. Kapal ng our pagmumukha. duty as lawyers of the Vice President to protect her rights and her interest. And if we see that there are infirmities in the process, it's also our duty to bring these matters up and tell them that we have objections, serious objections, fundamental objections to the conduct of a so-called mini trial within the House. No? Now, sabi nyo nga, kung okay sa amin i-akyat, definitely. We have been ready since last year. During the first round of impeachments, despite filing that petition with the Supreme Court, as we all know, it's always 50-50, diba? So, we were ready 50-50. to go into a full-blown trial. Oh, So, but now in the Senate, hindi na sila advantage kasi they need 2/3 or 16 votes. They need 16 votes. JV Ejercito, Senator Ejercito told me that Sinabi na ni JB na hindi siya boboto sa impeachment mga kababayan ni VP Sara. sinabi niya na he is not in favor of that. -1 na siya ha. -1 na ang bagoong Pilipinas, ang majority mga kababayan. Daming problema, lalo na ngayon, may gera. So, yung 15 nila, sa majority, nabawasan na sila ng isa, so 14. Ang sinasabi naman ng iba dyan, paano po yan pag si Senator Bato ay hindi po boboto? Bay, kahit hindi siya bumoto. It doesn't matter. kailangan pa rin It doesn't 16 matter. votes. You see? 16 pa rin. Mga kababayan, bakit para ano pa ito? Para ano pa ito na ginagawa nila? Na alam naman nila doon pag-akyat, matatalo rin sila. Bakit? Yan nga alam nila na matatalo kaya dyan pa lang sa Kongreso magta-trial na lang sila. Pero mayroong injunction mga kababayan TRO na final sina Attorney Torion sa Korte Suprema para itigil na yung mini trial nila dyan mga kababayan dyan sa Kongreso dahil unconstitutional yan Dahil gusto nila masira ang reputasyon Sirain ni na Vice lang nila. President Sara Duterte. At ito lang po ang isa sa pinakamatinding argumento ko talaga against that impeachment process. You're wasting our money. Wasting Kayong mga talaga no. congressman. Yang 125 million mga kababayan na ina-allege sila kay VP Sara. Barya lang yan mga kababayan sa ginastos na dyan sa eleksyon. Ginastos ng mga buaya dyan sa mga paper bag mga kababayan na binibigay nila. Yung pagpapatawag ng resource person, pati kuryente dyan.
Lahat ng pinapasahod dyan, pagkain nila, gastos lahat yan ng taong bayan. kayo. Sino ngayon ang Sa nagsasayang? matatalino, you're wasting taxpayers' money and you're wasting the time of the Congress. May gira na. Kulang na tayo sa langis. Ang krudo, 140 pesos. Ano? Ang jeepney driver, 200 pesos na lang ang neto. Take home, dati tigwa 1,000. Ayaw na magsakay yung mga joyride. Dati 60, ngayon 66 na. May gera na, may digmaan na. Kayo, impeachment pa rin kayo. Walang hiya. Wala kayong mga... Walang hiya. Ano? Common sense. Compassion sa mga Pilipino. Ito pa. Ano ba itong balita pinagtatupag? ko na magpapadala ng Japan ng 1,000 troops dito sa Pilipinas? Para Siyempre, saan? meron tayong EDCA eh. Ayan, President BBM. Sige, sagutin mo yan. Bangag na naman, At no? ano Ano naman na yun? narinig ko na ang China ay nagpapadala na ngayon ng troops near Taiwan. Now, ayan, Tariela, sagutin mo rin yan dahil ako, gusto ko, mauna ka doon, Tariela, magpakay. Yung bunganga ni Tariela, mga kababayan, no? Yun ang ibala sa ano? Kababayan, eto na, digmaan, inflation, napakataas, hoarding, ultimo, Profiteering. bigas, wala kang mabiling bigas dun sa mga, of course, mga high-end na, na grocery, Ang mga tao, nag-hoarding ang mayayaman, ang walang pera, paano? Saan mo iaayuda yan? Ito ang sinasabi ko, impeachment kayo ng impeachment. Ang sagot nyo lang sa digmaan at fuel crisis Magtipid. natin ay ayuda kayo ng ayuda. Hindi nga ayuda eh. Dahil ilan lang mga kababayan ang nakatanggap ng ayuda. At talagang nila solusyon mga kababayan, magtipid. Patayin muna ang ilaw daw. Ay nako, bangag. Bawi ka naman, BBM eh. Uwak bawi ka. Sabi mo subsidize mo yung mga jeepney driver binawi mo eh. Ngayon, pimirma ka na lang ng suspension ng excise tax, no? Excise tax, 10 pesos yun eh. Sa gasoline, babawasan mo ng 10 pesos ang price ng gasolina namin. Ganon din yun. 90 minus 10, 80. Ganon din yun. Ngayon, ang plano mo, BBM. Mali. Tapos, ano rin mga kababayan, tingnan niya yung profiteering mga kababayan na ginagawa ng mga oil companies. Dahil kung tatanggalin lang niya ang excise tax, Diyos ko Lord, Diyos ko. Kita niyo naman ang kalakaran dito sa Pilipinas mga kababayan, hindi nga nagbibigay ng mga resibo, official receipt. Alam niyo yung puti mga kababayan na binibigay nila na resibo? Hindi pala yan BIR, sa kanila lang yung internal mga kababayan. Yung invoice talaga, yung mayroong number galing sa BIR na resibo. So, paano makakakolekta ng buwis niyan? Hindi nga nagbibigay ng resibo. Ibig sabihin, sa kanila lang mga kababayan na pupunta ang kita. Anong kabangagan? Bansa. Ang majority leader dyan sa House of Representatives ay anak mo na si Congressman Sandro Marcos na siya nagkukumpas dito sa impeachment. Hindi pwede ba yun? At yung si Secretary Garin ay mawindang-windang na kakahanap ng solusyon. Tapos ang majority leader na anak ni BBM ay nagkukumpas na ituloy itong impeachment. Bakit? Wala na ba kayong ibang magawa dyan? Kaya, mga kababayan, ito po ang relasyon ng politika sa ating ekonomiya. Nadagdagan lang po talaga tayo ng problema ngayon na hindi masolve ni BBM dahil ito'y digmaan na ang disaster sa atin ay tayo lang ang bansa sa buong mundo na nag-declare ang ating presidente ng energy emergency crisis. Kaya ngayon, tayo na naman ang talk of the world dahil dito sa ginawa nilang walang paghahanda. Ngayon, si attorney po, tanungin natin ng kanilang paghahanda sa trial. Kumusta naman po ang paghahanda niyo, attorney, para sa trial sa Senate? I can say handang-handa na po tayo dahil last year pa nga we were already preparing. Alam naman natin kahit na nung nanalo tayo sa Supreme Court ay magkakaroon ng pangalawang round. In fact, even if malampasan natin to, hindi malayong magkaroon ng third round dahil talaga namang may mga sektor na gusto talagang ma-impeach ang ating Vice Presidente. So, I could say handang-handa na po tayo. We are ready to show our evidence. We are ready to show our witnesses sa tamang forum. Yun lang ang hinihiling namin, sa tamang forum, which is at the Senate level. At doon, we are confident
na mapapakita talaga natin na walang katotohanan yung mga paratang laban sa ating Vice Presidente, na kasinungalingan yung mga witnesses, walang kredibilidad ng mga witnesses na inalalabas nila laban sa ating Vice Presidente. And hopefully at the end of the day, no, hindi lang ang senator judges, pero ang taong bayan mismo ang makita kung ano ba talaga ang agenda behind all these impeachment complaints against the Vice Are you President. thinking of going to the Supreme Court because of this mini trial, mini poodle in the House of Reps? Alam mo, hindi ako magsisinungaling. I won't deny that. That is definitely on the table. Yes. That is a possibility. If I were you, I would do the same. Diba? Nandyan yan. Kung sa atin naman, we had to at least give the Committee on Justice the respect, no, of telling them ourselves kung ano ang problema natin dito sa nangyayari sa mga proceedings, to at least state on the record our objections. Now, kung hindi tayo pakikinggan, of course, that remedy is always there. And the lawyers, us as a team, we are exploring all remedies possible, and the Supreme Court is always a possibility. It's always one of the options. Ang kaibahan, mga kababayan, sa impeachment case ni VP Sara ay siya ngayon ang nangunguna. She is the front runner. She is the woman to beat in the next elections. Yung mga kay Chief Justice Davide, kay ERAP, sa kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, hindi sila kandidato sa 2028. Ito ang kaibahan ni Vice President Sara Duterte. Dahil hindi nila matatalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 kung hindi nila ipa-disqualify. Kaya ito po ang ating tandaan na ang mga nangyayari po sa ating bansa ngayon is too much na politika. Ang nagdi-demand ngayon ng mga tao ay isolve nyo ngayon itong aming kahirapan. Isolve nyo ito, inflation na ito. Hindi namin kailangan yung yung mga show nyo dyan sa House of Representatives. Yung pasikat nyo dyan, hindi namin kailangan yan. Isolve nyo ang gutom ng Pilipino dahil more than 50% of Filipinos, or that means maybe 60 million Filipinos, are already hungry. Kaya yung impeachment process na ito ay talaga pong political ito. Ang distinction nito at pagkakaiba sa ibang impeachment doon ay dahil ang inaakusahan nila ay si Vice President Sara Duterte na siyang front runner or the woman to beat in 2028. Kaya problema ni BBM, dapat sulbahin niya. Hindi yung ibibigay niya yung baton sa anak niya as majority leader para ikumpas ang impeachment. Yun ba ang solusyon niya sa 2028? Mga kababayan, dito po sa Usapang Matino, ay yung totoo lang ha. Ang usapan dito, wala akong sasabihin nyo si Attorney Guanzon, bias kasi, ay lahat naman po na sinabi ko sa inyo ngayon ay may basihan. Kaya inimbita natin si Attorney Poa dito para alam natin ang legal na aspeto sa depensa ni Vice President Sara Duterte. At maraming salamat, Attorney Poa, for gracing us today. Maraming salamat, Kong. It's a pleasure to have met you personally. Finally. It's been a long Magkakilala time lang kami coming. nito sa pangalan eh. Sa pangalan, opo. But thank you for having me on your show. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod.